Ito po yung eksena na kuno ay pinahiya etong si Romualdez ng mga DDS o ng mga diehard. Balikan lang natin yung madalas kong sabihin na pag sinabing diehard, sobrang nakakababa talaga ng tingin. Di ba? Diehard. Hindi nag-iisip. Walang sariling pag-iisip. Di ba? Sunod-sunuran. Kaya tama o mali ang ginawa ng kanilang idolo, ay naandyan pa rin sila para suportahan. Puro tama actually ang nakikita sa kanilang idolo at walang kamalian. 'Di ba? Ang babaw, okay, meron tayong mga kakilala dito na diehard. Totoo, napakalaking disgrace, 'di ba? Napakababa ng tingin natin sa mga taong diehard. Alright, anyway. So, ito yung eksena, siguro ay karamihan sa atin na panood na yung video na ito. Ako, siguro napapansin nyo, hindi ko pa rin naman suportado. Wala akong ipinapakitang suporta sa mga Romualdez or kay Romualdez. Pero siguro isipin na lang natin na UC, ang nagbabangayan talaga ngayon ay ang mga diehard or DDS at ang mga loyalista. Sabi nga nung isang DDS na nasa social media, kuno ay out of the picture na ang mga kakamping. Ibig sabihin, hindi na daw relevant. Kaya ang totoong magkaalaban na nga ay ang mga DDS at ang mga loyalista. Natural, laban nyo yan eh. 'Di ba? Sabi nga ng isa nating kaibigan, laban yan ng mga tanga at bobo. So bakit kami makikihalo dyan? Oh, my point. 'Di ba? Alright, so dito, wala namang bad mouthing, wala namang bad words na binanggit itong mga DDS, pero sarcastic yung kanilang yung kuno ay pagpapakita ng suporta nga. Okay, parang in-acknowledge nila yung pagpapakita ng suporta nitong si Romualdez kay VP Sara. But in reality, alam naman natin kung ano yung nangyayari, 'di ba? Hindi talaga makikita yung solidong suporta. Wala actually suporta itong si Romualdez kay Sara Duterte. Nagbabangayan nga eh, di ba? Tapos ganito pa, or napaka-sarcastic pa na itong ginawa na itong mga DDS. Kung ito ay titignan ng tao na walang kinalaman sa kung ano ang nangyayari dito sa atin, sa politika dito sa atin, wala talagang kabastusan na ginawa. O hindi talaga ma-identify na pambabastos yung ginawa. Pero yun nga, syempre, alam ng mga loyalista na binabastos na nga itong si Romualdez sa aspetong ito. Okay, so siguro, akala na itong mga diehard ay apektado ang kampo ng mga loyalista. Siguro in a way, apektado rin kahit papano, pero graceful itong sagot at statement nga na si Romualdez tungkol sa nangyari. Ang sabi niya, I agree. Okay, so nakiayon na lang siya sa ginawa nga na itong mga diehard. Ganoon naman eh, di ba? Kung hindi mo kayang o kung ayaw mo mapahiya sa mga ganitong pagkakataon, abay, dalihin mo sa intellectual, sa intelihenteng paraan. Maganda yung sinabi niya na hindi siya apektado, na nag-agree na lang siya. Sabi, I agree with the overseas Filipino workers who greeted me in Japan with a placard bearing a significant message. Ang ibig sabihin lang na ito, hindi daw siya apektado. So, sino ngayon ang napahiya? Yung dalawa. Yung mga DDS, hindi lang at-ata dalawa ito. Pero yung mga DDS ang napahiya dito sa kanyang statement na ito. Yan kasi, kung kayo ay babanat, una, piliin nyo yung taong babanatan nyo. Pangalawa, piliin nyo or itaas nyo yung level ng argumento or ng banat nyo. Dahil kung hindi, katsipan na ganito, ay talagang kayo ang mapapahiya. Alright, we should all support and respect the Vice President. Yun, o diba? The same respect and support that we should extend to the President and other government officials. Oh, you see? Okay. Pero yun nga, hindi naman sa lahat ng pagkakataon kasi, hindi lahat din ay deserve yung ganitong respect. Like what I say, yung respect ay na-earn yan, hindi yan talaga hinihingi. Okay? So yun, sinong napahiya? Para sa akin, yung mga diehard ay napahiya. Diba? Ay, kung tutuusin, tignan nyo naman, viral na yung itsura nyo dito. I mean, nakabalanda na sa social media itong itsura na itong may placard na please support VP Sara. O diba kayo po nakakaya dyan? As usual,
Katulad ng madalas kong sabihin, siguro naman talaga ay totoo na wala ng kahihiyan ang mga katulad na ito na die hard. Kaya walang problema siguro sa kanila yan. Good luck!